Hi sa inyong lahat! Tagalog Cinecaps here, kung saan tatalakayin ko ang Attack on Titan Part 2, isang action fantasy na pelikula. May mga spoiler dito. Bago sinalakay ang Titan, sinira ng isang napakalaking Titan ang pader na naghihiwalay sa sibilisasyon ng tao mula sa napakalaking nilalang na unang dumating isang siglo bago nito, na naglalagay sa panganib sa sangkatauhan. Ang mga tao ay pinilit na sumilong sa likod ng mga inner wall at tumakas sa kanilang mga tahanan habang nilalamon ng mga hayop ang lahat ng kanilang nakakasalamuha, na pumatay ng napakaraming tao. Naudlot ang intensyon ng gobyerno na gumamit ng mga pampasabog para ayusin ang pader. Si Eren, ang pangunahing karakter, ay nagawang magpalit ng isang Titan sa huling segundo na nagligtas sa lahat mula sa kapahamakan. Ang ama ni Eren, lumalabas, ay nag-eksperimento sa genetic engineering noong siya ay isang maliit na bata, na tinuturok siya ng isang serum na maaaring gumawa sa kanya ng isang Titan. Naroon din si Kapitan Suda, at nang dumating ang mga awtoridad upang alisin ang mga eksperimento ng ama, tumulong siya sa pagtatago kay Eren. Inagaw ng mga puwersa ni Commander Kubal ang mga magulang ni Eren at pinatay sila, na pinilit na magtago ang binata sa likod ng mga pader. Habang inalis ng kapitan ang bata sa paraan ng pinsala, sinunog ng komandante ang laboratorio. Nang magising si Eren mula sa pagkabigla, tinatali siya ng mga sundalo at itinutok ang kanilang mga sandata sa kanya. Ang commander ay pumasok sa gusali at nagsimulang magbigay ng talumpati sa kanyang komunistang ideolohiya. Inilalarawan niya kung paano nagsama-sama ang sangkatauhan upang labanan ang mga Titans, isang magkakasamang kaaway. Nagiging limitado ang mga mapagkukunan, ngunit dahil pantay na ang pagtrato sa lahat, mas masaya ang lahat. Gayunpaman, ang tahimik na pag-iral na ito ay nasa panganib dahil sa potensyal ni Eren na maging isang Titan. Sa kabila ng magiting na pagtatangka ng pangunahing tauhan na ihatid ang kanyang pagkatao, pinagbawalan siya ng commander na mabuhay. Tumakbo si Armin palapit upang ipagtanggol ang kanyang kaibigan na si Eren bago siya barilin, na sinasabi na si Eren ang nagligtas sa lahat mula sa mga Titans. Tiniyak niya sa commander na mapoprotektahan ng kanyang kaibigan ang lungsod mula sa mga higante, na ginagawa siyang malaking kontribusyon sa sibilisasyon. Tutol din si Kapitan Hans na patayin si Eren, ngunit dahil gusto niyang gamitin ang bata para sa eksperimento. Si Kubal ay hinihikayat pa rin ni Armin, na nagsabi sa kanya na mayroong isang downed missile malapit sa labas ng lungsod at na maaari nilang epektibong ayusin ang pader sa tulong ni Eren. Ang issue ay pinalala ng pagtatangka ng batang lalaki na kumbinsihin ang komandante, dahil inakusahan ni Kubal si Armin na sinisira ang mga pampasabog at sinira ang huling operasyon. Si Eren ay patuloy na nagsusumamo sa lahat na bigyan siya ng pagkakataong tuparin ang kanyang misyon at tulungan ang mga mamamayan ng lungsod habang ang commander ay nagbibigay ng utos sa mga sundalo na magpaputok. Sa huli ay nagpasya si Mikasa na ipaglaban ang buhay ng kanyang mga kasama nang malaman niyang malapit na silang patayin, ngunit nagtataka ang komandante kung bakit siya nagtatanggol sa isang halimaw. Dahil walang ibang pagpipilian, nanawagan si Suda sa lahat na huminto bago magpatuloy upang ilarawan ang mga kakayahan ni Eren. Tila kaya niyang mapanatili ang pagpipigil sa sarili bilang isang Titan, ngunit sa paglipas ng panahon, ang kanyang kamalayan ay humihina. Ang lalaki ay binaril at natumba sa lupa bago siya makapagpatuloy. Habang hinuhugot niya ang kanyang huling hininga, sinubukan ni Suda na makipag-usap ngunit hindi niya magawa at namatay. Nadurog si Commanding Officer Kubal at ang mga nakapaligid na sundalo nang biglang bumagsak ang isang napakalaking Titan mula sa kisame. Ang balat ay lumilitaw na nabuo sa baluti, kaya kahit na ang mga tao ay binabaril ang halimaw, ang kanilang mga putok ay tumatalbog dito. Sa isang simpleng pag-swipe, ipinadala ng halimaw ang mga tropa at sinunggaban si Eren. Ang Titan ay nagpapakita ng mga indikasyon ng kamalayan habang hinaharangan niya ang kanilang pagtatangka na atakihin ang kanyang leeg gamit ang kanyang kamay. Naghahanda si Mikasa na ipagtanggol ang kanyang mga kaalyado habang ang higante ay humarap sa mga scout. Binigyan siya ng hayop ng kakaibang tingin bago itigil ang pag-atake nito, na nagligtas sa kanilang buhay. Sa puntong iyon, ang halimaw ay nagsimulang umakyat sa gusali, hila-hila si Eren kasama niya. Kasunod ng paglilibing ni Armin sa bangkay, si Kapitan Hans ang namumuno at piniling isagawa ang orihinal na plano upang muling itayo ang pader. Ang bomba na sinabi ni Armin ay kailangang makuha bago ito tumuloy sa mga pader sa labas.
Isinasaalang-alang ni Mikasa na bumalik sa kanyang bahay, ngunit sa huli ay natukoy niya na dapat niyang ipagtanggol ang kanyang mga kaalyado. Nagising si Eren sa parehong sandali sa isang puting silid at nakarinig ng musika na binubuo mahigit isang siglo na ang nakalipas. Nagtataka siyang tumingin sa jukebox na nakita niyang nagpi-play ng disc record nang lumingon siya. Naririnig niya ang boses ng isang lalaki, yaong kay Kapitan Shikishima, nang huminto ang musika. Inihayag ng lalaki na bagaman tinulungan niya si Eren na makatakas mula sa Titan, hindi niya nagawang patayin ang nilalang. Ang kapitan pagkatapos ay nagpi-play ng footage mula sa isang siglo na ang nakakaraan, na nagpapaliwanag ng mga simula ng Titans kay Eren. Tila binuo ng sangkatauhan ang mga higanteng kilala bilang mga Titans sa pagtatangkang gumamit ng genetic engineering upang makagawa ng mga sandata na mas makapangyarihan kaysa dati. Ngunit hindi nila napigilan ang virus at nagsimula itong kumalat sa mga tao, na naging sanhi ng mga tao na biglaang mag-transform sa mga Titan at mawala ang sibilisasyon ng tao. Ang mga tao ay nakipaglaban sa isa't isa dahil sa kawalan ng tiwala, hindi alam kung sino ang susunod at sa huli ay magreresulta sa pagkawasak sa sarili. Kahit papaano, sa loob ng mga pader na ito, mayroong isang grupo ng mga tao na hindi kailanman naging Titans. Pagkaraan ng ilang sandali, nabuo ang isang istrukturang pampulitika na unti-unting nagbunga ng modernong lipunan. Itinayo ng gobyerno ang mga puting silid kung saan sila kasalukuyang naninirahan upang mabantayan ang mga tao at matiyak na nakakalimutan nila ang kasaysayan ng sangkatauhan upang gawing mas madaling pamahalaan ang mga ito. Sinabi ng kapitan na dahil nagsisimula ng magtaka ang mga tao kung ano ang higit pa, inayos ng gobyerno ang pag-atake sa mga pader upang takutin sila. Gayunpaman, ang kakayahan ni Eren na mapanatili ang kamalayan pagkatapos na maging isang Titan ay nagbibigay ng pag-asa sa kapitan. Sa palagay niya, kung magsasama-sama sila, mapipigilan nila ang gobyerno na pilitin ang mga tao sa pagkaalipin. Kapag lumabas sila, binibigyan ng commander si Eren ng paglilibot sa kanyang mga tagasunod at karamihan sa mga pampasabog na kinuha niya mula sa kanya. Ipinakita rin niya ang mga pre-Titanimals armaments na walang silbi laban sa mga higante ngunit nakamamatay laban sa mga tao. Natanggap ni Eren ang mga grappler mula sa Shikishima na tiniyak din sa kanya na mula ngayon, siya na ang bahala sa kanyang sariling kapalaran. Bago sila matukoy ng sinumang Titans, nakuha ng mga scout ang missile mula sa lupa at iplat ang kanilang landas patungo sa pagbubukas ng pader. Tumingala si Mikasa sa abot tanaw, inaalala ang mga masasayang panahon niya noong nakikipag-date pa siya kay Eren. Nang mapansin ni Armin ang isang armored vehicle sa harap ng kanilang truck, agad siyang huminto habang ang grupo ay patungo sa lungsod. Lumabas si Eren sa sasakyan at nakipagkita sa kanyang mga kaibigan nang may lumabas na pangkat ng mga sundalo at itinutok ang kanilang mga armas sa kanila. Habang ang batang babae ay halatang nakahinga ng maluwag na makitang buhay ang kanyang kaibigan, humingi siya ng tawad kay Mikasa dahil sa pag-aalala nito. Pagkatapos tumalon mula sa sasakyan, sinisiyasat ni Shikishima ang bomba na nakuhang muli ng koponan. Tumalon si Kapitan Hans sa tangke upang makita ang makinarya bago ang Titanimals, tuwang-tuwa nang makita ang mga armamento ng sundalo. Sa pagtutok ng baril, iginiit ni Shikishima ang kanyang pagmamay-ari ng missile at binabalangkas ang kanyang pakana na sirain ang mga inner wall upang ibagsak ang pamahalaan. Ang umiiral na administrasyon ay ganap na ibagsak ng mga Titans kapag sila ay naniningil sa lungsod at pinatay ang mga autoridad. Nagulat si Eren sa estratehiya ng kapitan dahil inakala niya mga pampasabog ang gagamitin sa pagkukumpuni ng pader. Naniniwala si Shikishima na ang mga residente ng lungsod ay karapat-dapat na mamatay dahil pinahintulutan nilang magpatuloy ang ganitong uri ng despotismo, sa kabila ng kanyang pagdududa tungkol sa kanilang kaligtasan. Sinabihan si Eren ng kapitan na iwanan ang kanyang nakaraan at italaga ang kanyang sarili sa layunin, ngunit sinimulan niyang alalahanin ang lahat ng mga trahedya at pagkamatay na dulot ng mga Titans. Nagpakawala siya ng isang masakit na sigaw at ipinaalam sa kapitan na hindi niya malilimutan ang kanyang kasaysayan. Ang pangunahing tauhan ay sumugod sa Shikishima at agad na natumba sa lupa. Tumayo si Eren at muling sinubukang salakayin ang kapitan, ngunit iniiwas niya ang bawat suntok na ibinabato nito sa kanya at mabilis na hinampas ito sa lupa bilang kapalit. Patuloy na inihagis ni Eren ang kanyang sarili sa kapitan, at hinamon niya ang bata na maging isang Titan.
Ang mga welga ng bata ay hindi epektibo dahil siya ay natumba sa lupa matapos mabigong mapunta ang isang suntok. Nakiusap si Mikasa sa kapitan na itigil na ang pag-atake sa kanyang kaibigan, ngunit tumawa si Shikishima at ginamit ang pagkakataon upang pahinain si Eren sa pamamagitan ng paghalik sa kanya. Sinipa niya ang lalaki sa lupa sa halip na sampalin sa mukha. Nagalit si Eren dito at sinisingil ang kapitan ng hindi nag-iisip na naging pinakamatigas na punching bag sa buong planeta. Sumulyap si Armin sa hindi matatag na gusali kasama ang kanyang teammate na si Sanagi, sinusubukang mag-isip ng paraan upang matulungan ang kanyang kaibigan. Umiiyak si Armin sa Shikishima na huminto bago niya matapos si Eren gamit ang sarili niyang espada at gumawa ng banta na pasabugin ang bomba na sisira sa lahat. Ang kapitan ay hindi nag-iisip na si Armin ay seryoso at tinawag ang kanyang lalaki upang barilin, na pinilit ang kanyang kasamahan na kunin si Eren at dalhin siya sa truck. Habang si Sanagi ay tumalon pasulong upang simulan ang pagbagsak ng gusali, isang grappling hook ang biglang bumaril sa mukha ng lalaki at tumama sa hindi matatag na istruktura. Sinisigawan niya si Armin na bumaba at patuloy siyang humihila sa abot ng kanyang makakaya. Ang lalaking kumakatawan sa kapitan ay nagpaputok kay Sanagi, ngunit siya ay patuloy na humihila at nagtagumpay sa pagbagsak ng istruktura ng direkta sa ibabaw ng mga pampasabog na nagbibigay kay Armin ng pagkakataong tumakas. Halos masira ang kanilang sasakyan sa isang malakas na pagsabog na sumunod, ngunit ang grupo ay nakatakas sa oras. Nagdadalamhati sila sa pagpanaw ng kanilang kaibigan habang pinapanood ang pagsabog. Gayunpaman, lumabas si Shikishima nang wala sa oras, at pagkatapos na makaligtas din, pumasok siya sa sasakyan at ibinalita na kukunin niya ang missile. Sa gulat ng lahat, hinugot ng kapitan ang kanyang espada at sinaksak ang sarili sa puso. Sa likod niya, nagsimulang magpakita ang mga buto, at nag-transform siya habang mabilis na umaalis ang grupo. Nagsisimulang mabuo ang mga bahagi ng katawan sa halimaw habang si Shikishima ay nagsimulang maging isang Titan. Si Armin ay lumingon upang harapin ang Armored Titan na hindi makapaniwala, napagtanto na ang kapitan ang pumatay sa commander at kinuha ang kanyang kasama. Pumagitna si Jin nang subukang saksakin ni Eren ang kanyang sarili at maging isang Titan dahil hindi sila sigurado kung ito ang makikinabang sa pangunahing tauhan. Tiniyak niya kay Eren na, kabaligtaran sa Shikishima, hindi siya nag-iisa at, sa pakikipagtulungan, tatalunin nila ang halimaw. Ang nakabaluti na Titan ay lumapit sa grupo at patuloy na nagpapakita ng kanyang lakas sa pamamagitan ng pagkuha ng dalawa pang higante ng madali sa parehong sandali. Sa isang pagtatangka na ilihis ang kanyang atensyon, ang kupunan ay naniningil sa Titan. Sinamantala ang pagkakataon, nagpaputok si Sasha ng isang paputok na palaso sa mata ng higante. Umiikot si Jin sa paligid ng halimaw, pansamantalang binulag siya, at tina-target ang mahina niyang bahagi sa pagitan ng armor, habang matagumpay na pinutol ni Mikasa ang mga daliri ng Titan. Hinihiwa ni Eren ang hamstring ng halimaw habang lumilipad sa paligid ng blind spot nito, na nagpapadala sa Titan na bumagsak sa lupa. Nang mapansin ito ni Jane, tumalon siya patungo sa higante sa pagtatangkang harangan ang huling hampas sa leeg. Hinarangan ni Eren ng isang sipa ang daanan ng kanyang teammate at natumba siya sa mga gusali habang ang Titan ay tumalikod at lumilipad palapit, na handang suntukin siya. Ang higante ay tumalikod at gumagalaw upang harangin ang missile, ngunit hindi bago niya nakita si Eren, na halos mamatay, na nagbabago sa Rogue Titan. Ang mga Titans ay humahampas sa isa't isa, sumisigaw ng hindi magkatugma. Nagsimulang makipagpalitan ng mga suntok ang dalawa, ngunit mabilis na nawala ng kalamangan si Eren dahil pinipigilan siya ng baluti ng kanyang kalaban na masaktan siya sa alinman sa kanyang mga suntok. Sa isang malakas na sipa sa bungo, kontrolado ng Armored Titan ang laban at pinabagsak si Eren sa lupa. Habang papalapit si Shikishima kay Eren na may balak na tapusin ang labanan, kinuha ng Rogue Titan ang talim ng helicopter sa tabi niya at tinutukan ang kanyang kalaban. Ginamit ni Eren ang lahat ng kanyang lakas upang maghatid ng isang huling suntok na nagpapadala sa nakabaluti na Titan na lumipad pabalik sa mga gusali. Si Eren ay sumigaw ng may tagumpay habang si Shikishima ay nagsimulang magbago pabalik. Lumipat siya sa direksyon ng kanyang mga kaibigan at sinimulang tanggalin ang bomba mula sa truck. Nang balanse ang bomba sa kanyang likod, ang Rogue Titan ay nagsimulang umakyat sa pader,
Ang kanyang mga kasamahan sa koponan ay gumagamit ng kanilang mga grappling hook upang makasunod sa kanyang likuran. Nang makarating sila sa intersection, sinubukan ni Eren na ipasok ang bomba sa gusali ngunit mabilis na bumagsak, naubos ang kanyang enerhiya at nagsimulang mawala ng malay dahil sa metamorphosis. Nang mapansin ito ni Mikasa, lumapit siya sa kaibigan. Hinampas niya ang likod ng Titan na sinasabi sa kanya na ipinangako niya na dadalhin siya upang makita ang mga karagatan sa pagtatangkang gisingin siya. Matapos maalala ang kanyang mga nakaraang karanasan, ang pangunahing tauhan ay lumapit at binasag ang rocket sa istruktura ng pader. Sabay-sabay, nakatakas si Captain Hans sa nakaraang pagsabog sa pamamagitan ng pananatili sa loob ng armored truck. Sinimulan niyang bawiin ang mga rocket launcher sa tabi niya habang sinusundan siya ng isang misteryosong lalaki mula sa likuran, na ikinagulat ang sarili sa sarili niyang magandang kapalaran. Nagtagumpay si Mikasa na palayain si Eren mula sa Titan nang itinakda ni Armin ang timer ng paputok upang sumabog sa loob ng 5 minuto. Habang naghahanda ang grupo na umalis, napansin nila si Commander Kubal na nakatayo sa ibabaw ng pader sa likod nila. Ang gobyerno ay nag-aalok ng pera at maharlikang paggamot sa mga lalaki kung abandonahin nila ang pader at ibibigay sa kanila si Eren kung ang mga lalaki ay makaligtas sa pagsalakay ng Titan. Pinaputukan ng komandante ang koponan pagkatapos nilang tumanggi, pinagalitan sila at sinaktan si Armin sa proseso. Ang commander ay sumigaw na ang mga tao ay hindi maaaring maging masaya kung wala ang pader dahil walang anumang bagay sa labas ng pandemonyo. Ang lalaki ay binaril ng maraming beses ni Sasha bago siya makatapos at bumagsak pabalik sa pader. Sa sorpresa ng lahat, ang commander ay nagsimula ring magbago, na naging napakalaking behemoth na bumagsak sa pader 2 taon na ang nakakaraan. Sa pagtatangkang maghiganti sa lahat ng kanyang napatay, ang mga tripulante ay sumulong patungo sa napakalaki, ngunit nakatagpo sila ng mga hadlang habang ang Titan ay nagpapalabas ng napakataas na temperatura. Patuloy ang pagbibilang ng timer habang sinusubukan ng napakalaking nilalang na agawin ang missile at ihinto ang pagsabog. Hinarap ni Jane ang Titan sa pagtatangkang pigilan ito sa pagpapasabog ng bomba, ngunit pinatay siya ng halimaw sa isang suntok. Habang lumiliko ang halimaw upang subukang sakupin si Eren, isang malakas na pagsabog na inilunsad ni Captain Hans mula sa ilalim ang tumama sa kanya. Sa kabila ng kanyang mga sugat, ang napakalaking behemoth ay patuloy na inaabot ang mga pampasabog na nagpapahintulot kay Eren na mahulog sa kanyang likuran. Nakapagtataka, hindi ito sumasabog kapag lumalapit siya sa commander, habang ang timer ay nagbibilang hanggang sa huling segundo. Tumakbo si Mikasa patungo sa bomba upang subukang ayusin ito matapos mapinsala ng higante ang detonator, ngunit wala siyang ideya kung ano ang gagawin. Kapansin-pansin, lumilitaw si Shikishima sa likod ng babae pagkatapos makaligtas sa alitan kay Eren. Si Mikasa ay itinapon sa lupa habang pinagtatawanan niya ang kanilang pagtatangka na ayusin ang mga pader. Pakiramdam niya ay nabigo siya ng sangkatauhan dahil hindi sila titigil sa pagtatayo ng mga pader, mas pinipili ang kaligtasan kaysa kalayaan. Sinubukan ni Mikasa na hikayatin ang kapitan na sa pamamagitan ng pag-aalis ng despot na umaalipin sa mga tao, maaari pa rin niyang palayain ang sangkatauhan. Nagawa ni Eren na makalapit sa commander at maputol ang leeg ng Titan sa parehong sandali. Ngunit bago niya maihatid ang huling suntok, hinila ng napakalaking kamay ng higante ang pangunahing lalaki palayo. Papatayin na ng Titan si Eren nang ihagis ng kapitan ang missile sa pader, na pinilit na pakawalan ng higante ang bata mula sa kanyang pagkakahawak. Hinawakan ni Shikishima ang missile at itinulak ito diretso sa lalamunan ng napakalaking Titan, na nag-aapoy ng napakalaking pagsabog na nagpawi sa kanilang dalawa. Si Eren ay desperadong nagsisikap na makatakas sa pagbagsak nang ang pangalawang pagsabog ay nagdulot ng pagsabog sa tuktok ng pader at nagpadala ng konkretong paglipad pababa. Ito ang resulta ng isang chain reaction. Ang shockwave ay naging dahilan upang matumba ang bata, ngunit pinigilan siya ni Mikasa na mamatay at iniligtas siya. Ang mga malalaking bato na nahuhulog sa harap ng pagbubukas ay ganap na sumasara sa butas. Nagawa ni na Eren at Mikasa na makalayo sa pagkahulog at umakyat sa pader. Nang sa wakas ay matanaw na nila ang karagatan sa malayo, sila ay tuwang-tuwa at natulala sa kaningningan nito.
Ang artipisyal na boses ay nagpapahiwatig na may mga plano sa hinaharap para sa kanilang dalawa, ngunit sila ay bulag sa mga kamera na nakatago sa likod nila, na sinusubaybayan sila ng palihim. Ano ang iyong mga saloobin sa pelikulang ito, guys? Sabihin sa akin sa comment section sa ibaba, at kung nasiyahan ka sa aking video, pindutin ang like button at mag-subscribe upang makakita ng higit pa. Magkikita uli tayong lahat mamaya.